Ang Lakers ngayon nanalo kontra dito sa Pelicans. Meron silang 9 wins, 4 lose, 2 talo sa road games. Hindi na rin masama dahil nananatili sila sa top 5 team ngayon sa Western. Sa unang quarter kontra dito sa Pelicans, nagkaroon ng 13-0 run ang Lakers para makuha agad yung momentum. Yan talaga yung nagiging advantage sa Lakers. Yung early moments pa lang, nakukuha agad ng mga to ang momentum. Paniguradong hindi nagiging madali sa kalaban nila na makahabol. Isa pa yung offensive load nila mula sa core hanggang sa mga role players na mas gumana ngayon. Kaya ngayon nagpataas yan ng offensive output nila dito sa game. Sa halftime, ang Lakers nanguna rin hanggang 65-52 base sa report. May strong first half ang Lakers na ginawa ngayon kumpara dito sa run ng Pelicans. Sa third quarter, nagtala ang Lakers ng 11-0 run na nagpakuha ng malaking lead nila. Pumasok sa 88-66 yung scoring nila. Halos 20 plus ang naging lead dyan ng Lakers. Tapos kahit may rally pa na ginawa ang Pelicans pagpasok ng fourth quarter, nakabawas sila ng lead. Pinigilan to ng Lakers dahil sa mga clutch plays na ginawa nitong si Reeves at Luka sa dulo. Pag mataas ang efficiency nga raw nitong si Luka at Reeves sa backcourt, sobrang laki ng nagiging contribution ng dalawang to pagdating sa offensive output. Palitan halos. Kapag bumababa ang average ni Lucas, si Reeves naman ang nagdadala ng opensa. Ganon din kay Reeves, pag bumagsak ang opensa niyan, si Luka naman yung umaabot ng 30 plus ang scoring. Kaya sobrang gandang araw talaga ng option sa backcourt na to ng Lakers. Pero nagkaroon pa rin dyan ng problema yung mga yan dahil sa turnover. Turnover na naman mga pare ko yung problema. Halos 40 turnovers ang nakomit dyan ng Lakers. Hindi sila bumababa kahit sa 10 turnover lang per games. Nagtala ang bench ng Lakers ng collective negative 51 plus minus sa laro na to. Ibig sabihin, mas mahina talaga ang impact ng bench kumpara sa starters. Yan naman talaga minsan ang nangyayari. Halos si Luka at Reeves ang nagpupuna pagdating sa offensive nila. Diyan din gumagana dahil diyan mismo kailangan ng extended minutes para sa mga starter para mapanatili ang core ng laro. Kaya nga talagang babad na babad itong si Luka at Reeves diyan. Si Luka nakagawa ng 24 points, 12 assists at 7 rebounds sa game na to. Nag-contribute siya sa mga clutch plays sa dulo tulad ng fade shot para mapanatili yung lead. Meron din niyang mga steals na tumulong sa depensa. Kita dyan na nagpo-focus rin talaga pagdating sa hustle sa defense itong si Luka. Si Reeves ang nag-leading scorer sa game na to. May 31 points plus 7 assists at may free throw na 11 of 13 yan at na-convert ng Lakers sa panalo. Siya rin ang nag-drive sa gitna para sa floater habang nakakuha ng mga foul na nagpataas ng lead nila sa third quarter at pagpasok ng fourth quarter. Sa ngayon naman si Ayton talaga sobrang gandang araw ng nagiging laro sa Lakers na aasahan sa mid-range shot hanggang sa paint defense. May napakagandang efficiency ngayon kontra Pelicans mula sa 10 out of 11 field goal. Tapos may 20 points pa yan, may 16 rebounds. Isang malaking contribution sa under the glass control ng Lakers. Kaya nahirapan din talaga ang Pelicans pagdating sa frontcourt matches. Plus may 2 steals at 1 block pa na nagawa itong si Ayton dyan. Dominato na nga talaga. Si Hachimura may 14 points at 4 rebounds. Hindi ganun ka-dominante sa buong game. Pero may mga ilang clutch plays yan na sumuporta sa lead nila. Si Smart nagtala ng 13 points plus 5 rebounds at 5 assists. May 2 steal din yan. Ayon sa report, hustle sa depensa, perimeter man yan o trees, nagbibigay ng malaking impact. Nag-open siya ng scoring sa simula ng laban na to. Quick 5 points sa contribution sa stretch run ng Lakers. Magandang simula ang middle run ng Lakers mula sa 11-0 hanggang sa third quarter. Nagbigay ng cushion sa kanila na kahit bumawi pa ang Pelicans sa fourth quarter, hindi na nila naaabot ang lead. Sa Lakers, may 20 turnovers ang Pelicans ayon sa box score ng ESPN. Hindi sila naging consistent sa depensa para kontrahin ang Lakers. Lalo na pagdating sa mga pass break at mga attacking set nila, mas naging consistent naman ang Lakers dito sa depensa kumpara sa naging laban nila kontra OKC. Ewan ko lang mga pare ko ya, kahit kasi nakuha ng Lakers ang panalo dito kontra Pelicans, kita pa rin nga raw yung malaking numbers ng mga to pagdating sa turnover na dapat nga raw iwasan ng mga to sa mga susunod pa nila na games. Kita rin na kapag gumana nga raw ang backcourt duo mula kay Luka at Reeves, mas tumataas ang point differential ng mga to kontra sa kalaban nila. Kaya kung
mananatili nga raw sana ang Lakers sa ganitong klase ng laro o rotation nila, lalo na kapag kalaban yung ibang mga defensive team, mas malaki ang tsansa na magdomina ang Lakers. Kailangan lang rin nga raw talaga ng mga to na maging consistent pa sa depensa at opensa mula dito sa paint kay Ayton na nakakatulong rin pagdating sa opensa sa mga mid-range shot sa ilalim at mga guard stopper mula kila Smart, Bando, Hachimura o Larabia. Kailangan nga raw defensive consistent yung mga to. At yung offensive load pagdating sa starting nila at core mula kila Reeves at Luka, dapat nga raw katulad ng laro ngayon na kaya pa ng mga to na pataasin lalo yung efficiency at averaging nila per game. Lalo na yung pagiging playmaker at pagpapaganda ng rotationing nila, yan dapat nga raw yung makita natin sa bawat game pa na dadaan sa mga to. Pero syempre manatili na magandang araw ang takbo ng laro nila at mas luminaw ang playoff push nila ngayong season kung magbabawas o mawawala yung turnover na mataas ng mga to sa bawat game.